Ito ang Drake Passage, isang dagat na pinaggigitnaan ng South America at ng Antarctica. Kinikilala ito bilang isa sa pinakadelikado at pinaka-unpredictable na karagatan sa buong mundo. Madalas mabuo rito ang mga nakamamatay na bagyo, mga higanteng alon at malalakas na hangin na nagpapahirap sa mga manlalayag na nagtatangkang dumaan dito. Subalit hindi lang sa mga delikadong kaganapan kilala ang passage na ito, kundi kilala rin ito dahil sa mahalagang papel nito sa kasaysayan ng paglalayag sa karagatan at ang naging malaking papel nito sa climate change. Sa videong ito, ating sisirin ang kasaysayan, mga panganib at kahalagahan ng Drake Passage. Bago pa man mabuo ang Panama Canal noong 1914, ang mga barko na galing mula sa Antarctica at Pacific Ocean ay kinakailangang dumaan sa Drake Passage. Malaki ang nabago sa bilis at kaligtasan ng mga mandaragat noong nabuo ang kanal. Gayunpaman, ang mga mandaragat bago pa man magawa ang Panama Canal ay kinakailangan pang tatagan ang kanilang mga sarili dahil ang ruta patungong Drake Passage ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Mayroong sukat na aabot sa 500 miles ang lawak at tinatayang may habang 620 miles ang Drake Passage at 8,800 na mga barko na ang lumubog dito at nasa 20,000 na buhay na rin ang kinuha nito. Hanggang sa ngayon, ang mga barko na hindi maaaring makapasok sa Panama Canal ay walang ibang pagpipilian kundi dito dumaan at salubungin ang mga panganib na dala ng Killer Sea na ito. Pero bakit nga ba mapanganib ang dagat na ito? Ang Drake Passage ay nasa gitna ng tatlong malalaking karagatan ng mundo, ang Atlantic, Pacific at Southern Ocean, na siyang dahilan ng kakaibang mga panahon dito. Ang malamig na karagatan mula sa Antarctica at ang maligamgam na tubig sa norte na kapag nagsama ay bumubuo ng malalakas na bagyo at malalaking mga alon na kadalasang sumasalubong sa mga barkong tumadaan dito. Ayon sa mga mandaragat na nakadaan na sa Drake Passage ay tila ba isang bangungot ang kanilang mga naranasan habang binabaybay nila ang kahabaan nito. Umaabot daw ang taas ng alon dito sa 39 feet o kasing laki na ng mga building at sa ilang kaso nga daw ay umaabot pa ito ng 66 feet. Ang mga alon na ito ay iginewang-gewang ang mga barko ng paulit-ulit na siyang nagiging dahilan upang ang ilang mga barko ay mawawalan na ng kontrol. Dumagdag pa dito ang hangin na may lakas na 30 hanggang 45 miles per hour na dumadagdag sa mga kalbaryo dahil itinutulak ng hangin na ito sa iba't ibang direksyon ang barko. Sa sobrang lakas ng mga alon ay nasisira pa daw nito ang mga salamin sa bintana at pinapasok pa ng tubig ang mga barko at minsan pa raw ay pati ang mga dingding ng barko ay nasisira na rin, pati ang mga crew at passengers ay kung minsan ay naihahagis pa ng lakas ng hangin at alon. Kung iisipin mo pa lang kung gabi ka dadaan sa dagat na ito at makikita mo ang mga dambuhalang alon na tila ba lalamunin ang sinasakyang mong barko ay isa talagang pangungot kung maituturing. Sa loob naman ng barko ay hindi rin nalalayo sa takot na nararanasan sa labas ng barko. Sa lakas ng mga alon at hangin ay parabang idinuduyan ang mga pasahero at crew na nagiging dahilan ng kanilang pagkahilo at minsan ay pagkawala ng kontrol sa sarili. Ang mga plato ay dumudulas sa mga lamesa. Ang mga gamit tulad ng laptop ay nababasag sa sahig at kinakailangan pa ng mga tao sa loob na humanap ng matibay na makakapitan para lang makapunta sa ibang parte ng barko. Sa sobrang gulo sa loob ng barko habang dumadaan sa Drake Passage ay kinakailangan pa ng ilan na itali ang kanilang mga sarili sa kanilang mga kama para lang hindi sila mahulog at mapunta kung saan-saan habang natutulog.
Nakuha ng Drake Passage ang pangalan nito sa isang sikat na British explorer na si Sir Francis Drake. Noong 1578, si Drake ay nakilala bilang isa sa pinakaunang European na nakapaglayag sa karagatan na kilala na ngayon sa Drake Passage, kahit na hindi naman niya talaga ito sinasadyang puntahan. Ang tunay na ruta na pupuntahan sana ni Drake noon ay ang Strait of Magellan na nasa bandang South America at Tierra del Fuego nang may malakas na bagyo ang dumaan at puwersahan siyang itinaboy sa timog. Isa sa kanilang mga barko ay lumubog at ang isa ay bumalik habang ang pangatlo niyang barko ay nagpatuloy sa paglalayag hanggang sa mapadpad ito sa Drake Passage. Matapos noon, nalaman na rin ng ilan na mayroon palang lagusan sa North America at naging malaking discovery ito noong panahong iyon. Ang delikadong kalagayan din ng Drake Passage ang dahilan kung bakit wala pang sino man ang nakakapunta sa Antarctica bago ang 19th century. Dumagdag pa sa lakas ng hangin, ang malalaking alon ay ang kawalan ng malapit na kalupaan sa passage na ito, na ibig sabihin ay walang babasag sa mga hangin o bagyo na nabubuo dito. Kaya naman isang sugal sa mga mandaragat ang dumaan sa lugar na ito anumang panahon dahil hindi humihinto ang pagkadelikado nito buong taon. Pero ano nga ba ang eksaktong dahilan kung bakit sobrang mapanganib ang panahon sa lugar na ito? Ito ay dahil sa kinalalagyan ng dagat na ito at ang kakaibang interaksyon ng tatlong naglalakihang karagatan sa mundo. Ang makipot na passage ang dahilan kung bakit pumipilis ang ikot ng hangin at ang malamig na tubig mula sa Antarctica at ang init na tubig na siyang bumubuo ng mga bagyo. Dagdag pa dito ang kawalan ng malapit na kalupaan, kaya nakakagalaw at nakakapagpalakas ang mga bagyo na walang pumipigil. Ang malakas na hangin na sinasabayan pa ng malakas na current o agos ng dagat ay siyang bumubuo naman ng naglalakihang alon. Ang current na ito ay tinatawag na circumpolar current. Napakalakas ng daloy na ito at ito ang pinakamalakas na water current sa buong mundo. Umiikot ito sa Antarctica nang walang humpay. Nagtataglay ang current na ito ng 4.6 billion cubic feet ng tubig kada segundo, na kasing dami ng 100 beses na pinagsama-samang tubig ng ilog sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit nakakapagtaob ng barko ang Drake Passage. Sa kabila naman ng kapahamakan na dala ng Drake Passage ay nananatili pa rin itong isang mahalagang daanan para sa mga barko sa buong mundo, lalo na sa mga naglalakihang barko na hindi kasya sa Panama Canal. Sa mga nakaraang siglo ay kinaya ng ilang mandaragat na makatawid sa dagat na ito gamit lamang ang limitadong mga navigation gadgets. Sa ngayon na moderno na ang panahon ay naging mas madali na para sa mga mandaragat na paghandaan ang pagdaan dito, at dahil nga sa mga makabagong mga kagamitan ay hindi na rin ganoong kadelikado ang pagdaan dito. Gayunpaman, maganda pa ring daanin ito lalo na sa mga baguhan na nais mag-ensayo ng kanilang kakayahan sa paglalayag. Para sa ilan, challenging at hindi nila makakalimutan ang pagdaan sa Drake Passage dahil tila pa ikaw ay 36 hours na nakastuck sa washing machine. Sa kabila ng mga kwento kung gaano kadelikado ang Drake Passage, ay may isang tao naman na kilala dahil sa kanyang tapang na languyin ang Drake Passage. Siya ay si Barbara Hernandez na tinaguriang Ice Mermaid, isang Chilean swimmer na kilala sa kanyang winter swimming feat. Noong June 2022, si Hernandez ay lumangoy mag-isa ng 1 nautical miles sa galit na alon ng Drake Passage sa loob lamang ng 15 minutes at 3 seconds, at dahil doon ay nakuha niya ang Guinness World Record. Noon namang 2019, isang grupo ng mga atleta ang binaybay ang Drake Passage gamit ang bangka na ang nagpapaandar ay ang kanilang mga sarili lamang. Nilakbay nila mula South America hanggang Antarctica sa loob lamang ng 12 days sa kabila ng pagkahilo dahil sa mga alon, pagod,
gutom at puyat ay nagawa nilang tawirin ang katakot-takot na Drake Passage na sumisimbolo na mas malakas tayo kaysa sa ating mga takot. Hindi pa dyan nagtatapos dahil alam nyo pa na kahit nakakatakot ang Drake Passage ay malaki ang naitutulong nito sa ating klima dahil ang Circumpolar Passage na dumadaloy sa palibot ng Antarctica, nagsisilbi itong harang upang hindi makapasok ang mainit na hangin sa Antarctica na maaaring maging sanhi ng pagkatunaw ng mga yelo dito na magdudulot naman ng pagtaas ng level ng tubig sa ating mga baybayin. Ang Drake Passage ay nananatiling pinakamapanganib at nakakamanghang dagat sa buong mundo mula sa nakakatakot na alon at malalakas na bagyo hanggang sa pagiging mahalagang parte sa pagprotekta sa ating klima. Ipinapakita lamang nito kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng ating kalikasan. Kung ikaw ang tatanungin, gugustuhin mo bang dumaan sa Drake Passage?